Balikan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang mapagpala at kay-gandang umaga sa ating lahat at welcome sa ating 126th episode ng ating programang MHS Delivers. Ang programang hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na naman ng Huwebes, Thursday. At tuwing araw ng Huwebes, Kamis, tayo ho ay nagkikita-kita sa Kawang-Kawangan para ho sa ating programang kagaya nga ho ng ating nabanggit, MHS Delivers, na layunin pong maihatid sa inyo ang pinakabago at pinakamakabuluhang impormasyon mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Today is July 13, 2023 at ang ika-25 sa buwan ng Dhul-Hijjah 1444 sa ating Hijri calendar. At kay tayo po ay live na live pa rin na mapakikinggan via DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan at live na live rin sa ating Facebook page. Kung inyo pong gustong malaman ang ating Facebook page, ang ating official Facebook page po ay Ministry of Human Settlement and Development, Ministry of Human Settlements na umitang S. Dapat kumpletong-kumpleto po yan. Ministry of Human Settlements and Development -BARM. Yan po ang ating official page at kayo ho ay aming iniimbitahan na i-follow na ho or i-like ang ating Facebook page para ho dumami tayo na taga-suporta at para ho masapalawak natin ang reach ang naaabot ng ating mga posts para ho ang lahat ng aktibidades, mga implementation efforts ng ating ministry ay maipaabot natin. At kung meron kayong mga comments, meron kayong mga suggestions para mas mapabuti natin ang ating implementation, maaari po kayong mag-reach out sa amin via Facebook chat, sa aming Facebook page. Ang masabi ho natin, meron din ho tayong Facebook account, ang MHSD BARM. Pwede rin kayong mag-comment sa ating mga videos na ating in-upload sa ating YouTube channel at yan ay MHSD BARM, ang ating YouTube channel. Pwede rin kayong mag-text, nandyan po sa ating likod ang ating text line. Ang numero ho natin, opisyal na numero kung saan kayo pwedeng mag-text. At syempre, pwede rin kayong bumisita sa ating opisina. Ang ating regional office ay nandyan po sa loob ng Bangsamoro Government Center o BGC sa, ano bang address to, no? Rosary Heights 7 along Governor Gutierrez Avenue sa tabi lang po ng COA BARM ang ating opisina. Maaari kayong bumisita anytime during weekdays, of course. Kapag weekend, medyo nagpapahinga yung ating mga Bapa yung Oo.
Baka yung guard pati yung mga nagayos ng roof ang makita ninyo sa office. Pero responsive naman yung guard natin. Maaaring iparating, yes. Shoutout sa ating guard. That's right. Okay? So yun ho ang ating mga paalala bago ho tayo magpatuloy sa mga iba pang bahagi ng ating programa ngayong araw na ito. At syempre, hindi ho nawawala ang pagbati mula ho sa ating mga homecasters, ang ating mga kabalay na kasama ho natin dito sa station. Unahin natin sa bandang kanan. Sa bandang kanan no, ang ating kabalay at homecaster na walang iba kung hindi si Ria. Ria, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang makulimlim na umaga sa ating lahat. Medyo, ito ba yung tipong ulan na nagkakasakit kasi taliksik lang siya? Sino nagkakasakit yung ulan? Yung ulan pati ako, sabay kami eh. Okay. It's very cold at masarap matulog. Oh, that's right. Napaka-conducive, no? Yes. For sleeping ang ganito mga panahon. Pambira lang ganito kalamig sa Pilipinas. Are you looking forward to it, Ria, babes? Or Yes. Yes, Very malamig. much. Very much. Naka-off ang cellphone, nakabiyahe lang, mga ganong klaseng inshallah, hindi ganun kabasa yung daan. Ingat po sa ating mga nagabiyahe ngayon. Slow down at wag masyadong magmadali. Makakauwi rin kayo. Hopefully, inshallah. Ika nga ng Japanese saying, if you are in a hurry, drive slowly. Oh. Kasi minsan kung nagmamadali ka, dyan nangyayari yung mga hindi inaasahan. True. Okay? So palagi ho tayong mag-ingat gaya ng reminder ng ating kabalay na si Ria. So from our right side, tayo ay dumako naman sa ating left side. Nandyan ho ang ating kabalay at homecaster din na taga-suporta natin para, ipatid sa ating mga tagapakinig, sa ating subscribers ang lahat ng dapat nilang malaman. Okay? Kabalay na Hamsari, Assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally. And good morning po sa lahat ng ating mga kabalay. Kagaya nga ng sabi ni Kabalay na Ri, isang makulimlim na umaga sa ating lahat. Sa ating mga kabalay na nakikinig sa kanilang mga radyo at nakatutok sa ating Facebook Live. Magandang umaga po and welcome po sa amin 126 episode ng aming programa. 126. Yes, Yeah. 126. Ang Mashallah. layo na nating naabot ng 2 years. Alhamdulillah. And more Okay. episode to come pa po. Inshallah. At mas gagalingan natin, no? Sa mga sumusunod na episodes para for the benefit of our subscribers. And who are these subscribers? The Bangsamoro. The Bangsamoro. Of course. And ang ating mga partner development agencies within the Philippines. Dahil ito po ay napapanood internationally. Baka umaabot to ng Bahamas, no? Itong mga lugar na isa sa mga gusto nating puntahan. Nakapunta na tayo sa Seoul, Korea, sa Washington, D.C. Okay, mangarap tayo. Wala namang bayad ang Shoutout sa mga nagko-comment sa live stream Yes, chat natin. sige. Ang dami ninyong napupuntahan ng mga lugar. California. Mashallah. Tokyo Okay. Nanas. Oh gosh. The reason why we do it is that para makapagbigay tayo ng hindi lang medyo seryoso, kung hindi para makapagbigay din ng konting entertainment sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng ating programa. Okay, so sige. Ngayong araw na ito, hitik na hitik pa rin ang ating programa. 1 oras po at kinabibilangan yan ang ating balitaan, ang ating IPH without O, mamaya yan ang ating HSF, at syempre, ang isa sa pinaka-importanting bahagi ng ating programa ay ang ating MHS Discusses. At ang inyong inaabangan, ang ating KKK, hindi po yan yung pinaglalaban noon o yung grupo ng mga kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan. Tama ba, KKK? That's amazing. It's another version of KKK. At syempre, ngayong araw na ito, hindi ho tayo nawawala ng napaka-importanting topic. At kasama na po natin ngayon ang ating magiging guest speaker sa ating episode ngayon, ang ating 126th episode ng ating programa, ang MHS Delivers. Siya ho ay ipakikilala sa atin initially ng ating kabalay na si Ria, at babati na rin ho sa atin pangunang pagbati ng ating guest speaker ngayon. Ria, please take it away. Ang guest po natin ay mula isang nagbabalikang agency, SBPDN Agency Authority. Pangatlo, I believe, pang-apat or something.
Bakas nakailang guest na tayo ng BPDA. Shukran for Mashallah. always accepting our invites and Yeah. for the ambush interviews. Correct. So, from the Bangsamoro Planning and Development Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, siya po ay Planning Officer 3 ng Social Planning Division. Ang guest po natin ngayong araw para pag-usapan ang Social Development Committee ng ating MHS Discusses, Ma'am Sharifa Aini M. Abatayo. Assalamualaikum everyone. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at lalo-lalo na rin po sa host ng ating MHS Delivers. Ayan, ako. Special mention, mashallah. Okay. Alaikum-issalam warahmatullahi wabarakatuh. And we would like you to stay dahil mamaya-maya ho, ma'am, ano bang tatawag namin sa inyo? Sharifa, Aini? meron bang code name or Aini? Okay, Ma'am Aini, kaya ibabalikan namin para sa ating more detailed, no, na discussion mamaya sa ating MHS Discusses. At may kasama siya ngayon from BPDA, mamaya-maya, okay? Halika, bumati ka na rin. Surprise! Ayan, sige. Ang ating kasama, okay? Hello po, magandang araw po sa lahat. Miss Kai po, also from BPD. That's right, mashallah. Thank you, Miss Kai, for joining us this morning. Hanggang alas 12 ho ng tanghali ang ating programa, ha? Ngayong araw na ito. So medyo mahaba-haba pa ang ating oras para ho makapag-discuss nito mga importanteng matters na atin hong ipararating sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programang MHS Delivers. At tayo ho ay magbabalik para sa ating balitaan, pagkaraan lamang ng ating napaka-importanting paalala regarding our 9 requirements on how to avail of our housing units from our housing loan project. Dato Nohas Daud, take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Delivers. At yan ho ang ating paunang paalala regarding our housing loan projects. Ang ating 9 requirements na dapat nyo pong i-comply at isumite sa opisina kung nais nyo pong maka-avail ng ating housing loan projects. Yan po ay presented din in a comic format
na maaaring mabasa sa ating unang issue ng MHS Delivers publication, the official publication of the Ministry of Human Settlements and Development. Ang gumawa ng comic natin na yan ay taga-ibang planeta po, no? Okay. Maraming salamat sa ating kabalay rito for presenting it in a very friendly, no, and very inviting na format. Okay, and we can also post that sa ating Facebook page one of these days para ho meron kayong kopya at madali hong Soft copy. mabasa. Ayan. And we have also circulated yung ating copies ng ating MHS Delivers publication sa iba't ibang mga ahensya at iba't ibang partners ng MHSD BARM. Okay, at this point, tayo po ay dumako na sa ating balitaan ngayong July 13, 2023 and the 25th of Dhul-Hijjah, 1444 sa ating Hijri calendar. At para ho sa ating headlines ngayong araw, MHSD tinulungan ang LGU ng Lumba Bayabaw, LDS, sa pagsasagawa ng public hearing bilang ikasyam na hakbang sa pagbalangkas at pag-update ng CLUP at ZO. Ikalawa sa ating headlines, MHSD Management Team naging produktibo sa pagbuo ng 5 taong strategic plan kasama ang CRS. At ang ikatlo at huli sa ating headlines, MHSD nakibahagi sa paglulunsad ng BARM ng Nutrition Month Celebration. Sa detalye ng ating unang balita, MHSD tinulungan ang LGU ng Lumba Bayabaw LDS sa pagsasagawa ng public hearing bilang ikasyam na hakbang sa pagbalangkas at pag-update ng CLUP at ZO. Narito si Kabalay na Ria. Nagbigay ng tulong ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa local government unit, ang LGU ng Lumba Bayabaw, Lanao del Sur, ukol sa ikasyam at hanggang 10 na mga hakbang ng Formulation and Updating of Comprehensive Land Use Plan o CLUP at Zoning Ordinance o ZO na ginanap sa LGU Conference Room sa Municipal Hall noong 5 hanggang 7 ng Hulyo 2023. Kapag ang boses ng komunidad ay maririnig sa pamamagitan ng public hearing bilang plataporma, matitiyak na ang mga desisyon ay sumasalamin sa mga adikain at alalakanin ng mga tao. Wika ni Ali M. Makadaag, Administrative Officer 4, sa kanyang presentasyon ng ika-10 hakbang na sakop ang pagsusuri, pagpapatibay at pag-aproba ng CLUP at ZO. Bago ang presentasyon ni AO Makadaag, ibinahagi ni Abdul Ghaffur M. Qasim, Administrative Officer 5, ang ikasyam na hakbang na tungkol sa pagsasagawa ng public hearing. Sinundan ng mga workshop tungkol sa public hearing ang mga itinanghal na topiko kung saan isinama ang komunidad sa pagdedesisyon sa paggamit ng lupa at mga regulasyon sa zoning. Pinakinggan ng LGU ang mga isinasaalang-alang ng komunidad sa pamamagitan ng mga sesyon ng orientasyon, public hearing at mga pagsusuri. Sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa komunidad, maaring mahubog ang kanilang kapaligiran na magpapatibay sa kanilang paggampan at ng kanilang pagsasakatuparan ng responsibilidad sa sociedad. Wika ni Marjan P. Saminudin, Project Development Assistant, sa kanyang pagtatanghal ng required maps at ang 2013 Enhanced Guidelines. Sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa komunidad, na-access ng LGU ang lokal na kaalaman at adikain na humahantong sa mas mahusay na paggawa ng desisyon at paglapit ng mga patakaran ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng komunidad. Sa pangkalahatan, ang programa ay lumikha ng inclusive na proseso sa pagpaplano na sumasalamin sa karunungan ng komunidad at tinitiyak ang napapanatili at nakasentro sa komunidad na pag-unlad. Ang aktibidad ay bahagi ng tulong teknikal na ibinibigay ng Environment, Land Use and Urban Development Division sa pangunguna ni Chief Janiza M. Makapantar, sa tulong ng LDS Provincial Office ng MHSD sa liderato ni Director Benjamin D. Alangka. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintamran Muhammad, magbabalik.
Maraming salamat Kabalay Naria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD Management Team naging produktibo sa pagbuo ng 5 taong strategic plan kasama ang CRS. Inspirado ng pananagutan at pagpapaunlad ng kahusayan. Natapos ng pangkat ng pamatnugutan ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang mga target na output nito sa strategic planning. Partnership Reflection at DIP Year 3 Development Workshop na ginanap sa Park Inn by Radisson sa Davao City noong Hulyo 4 hanggang 7 taong kasalukuyan. Ang 3.5 araw na aktibidad ay pinamahalaan at itinaguyod ng Catholic Relief Services o CRS, ang solidong partner ng ministry sa loob ng 2 taon, at ito ay naglalayong bumuo ng 5 taon 2023 to 2028 strategic plan ng ministry. Tukuyin ang mga paraan upang mapalakas ang pakikipagtulungan sa pagitan ng CRS at MHSD at higit pang malaman ang mga paraan at estratehiya para sa pakikipagtulungan. Ang workshop ay pinamahalaan ng mga opisyal at kinatawan ng CRS na tumulong sa MHSD na mapaunlad ang vision statement nito na naging as housing arm of the BARM. We envision responsive and sustainable housing and human settlements, achieving resilient and God-conscious Bangsamoro communities. Ang bago at pinahusay na pahayag ng mission, goals at objectives ay nagawa rin ng pangkat sa pamamagitan ng masusing mga workshop, mga pagtatanghal at karagdagang mga pagpipino, gayon din ang mga balangkas sa bawat layunin na kinabibilangan ng mga indicators, mga pangunahing aktibidades, kinakailangang mga resources at pagmumula ng pondo at ng responsableng opisina o dibisyon. Ang mga detalyeng ito ang bubuo ng 3 taon na mga target sa Detailed Implementation Plan o DIP ng partnership kasama ang CRS. Ang bawat member ng grupo ay sinalamin at sinuri rin ang naitatag at nagpapatuloy na pagkikipagtulungan sa pamamagitan ng paglalagay ng puntos sa scorecard na nagsilbing rating nila sa bawat aspeto ng pagtutulungan na magsisilbing batayan para sa pagpapalakas palalo ng mga pagsisikap na kailangan para sa pagpapabuti. Sinabi ni Ministro Hamid Aminuddin Bara na upang magkaroon ng kapayapaan sa daigdig, dapat magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano dahil ang isang katlo ng kabuuang populasyon ng mundo ay mga Kristiyano at 1/4 ay mga Muslim. Kung pagsasamahin ng mga grupong ito, sila ang bubuo ng mayorya ng populasyon sa mundo. Kailangan na magtulungan tayo. Ganito ang paraan ng aming pagpapahayag ng aming mga sarili sa aming trabaho kasama ang CRS at iba pang mga ahensya na kabahagi namin sa pagtataguyod, wika ng ministro. Alhamdulillah, sobrang saya namin sa CRS. Tinitiyak namin na ang kaalaman at natutuhan namin mula sa inyo ay naging bahagi ng mga hakbangin na mayroon kami sa pagtatrabaho at paglilingkod sa Bangsamoro. Dagdag pa ng ministro. Sinabi ni Jonas Tetanco, CRS Country Representative, na ang kaganapan ay naglalayong balikan ang mga karaniwang mga halaga o asal na parehong mayroon ng CRS at MHSD upang may pagpatuloy at mapalawak pa ang pagtutulungan sa pagbibigay at ng ligtas at marangal na mga tahanan at komunidad sa Bangsamoro. Sinabi pa niya na saklaw din ng aktibidad ang ikalawang bahagi ng MHSD Strategic Planning Workshop na pinaniniwalaang mahalaga para sa alinmang ahensya o ministeryo upang gumana ng mas epektibo. Sa ngalan ng pamunuan ng CRS at lahat ng aming mga pangkat, nais kong ipahayag ang aming ang pinakamalalim na pagsasalamat sa MHSD para sa aming pagkikipagtulungan sa nakalipas na ilang taon. Ang aming kolaborasyon ay nagbibigay sa CRS ng plataforma upang maisakatuparan ang pananaw nito na tulungan ang mga tao na maabot ang kanilang potensyal na binigay ng Diyos sa isang makatarungan at mapayapang mga sosyedad na gumagalang sa dignidad ng bawat tao at integridad ng nilikha. Wika pa ni Tetanco.
Inaasahan namin ang pagpapatuloy ng aming pagkikipagtulungan sa MHSD sa mga darating na taon at sa pagtupad ng aming pangarap para sa empowered, peaceful at resilient na Bangsamoro pagtatapos niya. Sa pangunguna ni Minister Bara, ang pangkat mula sa MHSD ay binubuo at mahusay na sinuportahan ni na Deputy Minister Aldin Asiri, Director General Ismail Ibrahim, Service Director Salem Demuna at Suharto Wahab, at mga hepe ng mga division at section ng ministry. Kasama naman ni Country Representative Tetangco ang mga facilitator mula sa CRS na epektibong namahala sa mga workshop na sina Program Manager 2 Arnaldo Arcadio, Technical Advisor 2 Engineer Ariel Sadural, Technical Advisor Myla Leguro, Meal Program Manager Adrian Badiable, Deputy Program Managers James Baay at Bay Maruj Ibrahim at Meal Officer Aiko Jane De Rosas. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod, Salembay Abdullah, nag-uulat. At para sa ating huling balita ngayong araw na ito, MHSD nakibahagi sa paglulunsad ng BARM Nutrition Month celebration na nagbabalik ang ating kabalayan na si Ria. Nakiisa ang Ministry of Human Settlements and Development sa BARM sa paglulunsad ng mga aktibidad para sa pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong taon na ginanap sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong ika-10 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Sa pangunguna ng Regional Nutrition Committee o ang RNC, ang 49th Nutrition Month Regional Launching ay nagpakilala ng ilang aktibidad sa buong buwan na may temang Healthy Diet Gawing Affordable for All. Layon ng mga aktibidad na hikayatin ang mga stakeholder ng Bangsamoro, lalo na para sa mga bata, na pangunahan ang malusog na pamumuhay, bawasan ang kaso ng malnutrisyon at bumuo ng mas malusog at mas matatag na mga tao sa rehiyon. Umaasa kami na magbibigay inspirasyon at kapangyarihan ang 49th Nutrition Month sa mga tao upang unahin ang kanilang kalusugan at gumawa ng mga positibong desisyon. Wika ni Bay Shahani Titan, RNC Focal Person ng MHSD. Ang kinatawan mo ng MHSD kasama ni RNC FP Tan sa paglulunsad ay sina Zuhaira U. Ibrahim, Housing and Homesite Regulation Officer 4, Sharani B. Pandi, Record Section Head, Norhaya S. Usman, Administrative Officer 4, at Hamsari H. Pala, Cinematographer 2. Ang seremonya ng paglulunsad ay nagsilbing formal na pagsisimula ng obserbasyon ng Nutrition Month sa BARM. Ang RNC ay nagsagawa na rin ng mga paunang aktibidad simula noong ika-3 ng Hulyo tulad ng Nutrition Month Fun Run na pinangasiwaan ng Ministry of Health kung saan nakibahagi rin ng MHSD. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintamran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating ikatlo at huling balita ngayong 126th episode ng ating programang MHS Delivers. At tayo ay magbabalik para sa ating IPH at HSF at ang ating MHS discusses pagkaraan lamang ng ating napakaikli subalit makabuluhang paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City.
MHS delivers. Yes, MHS delivers at yan din naman ho ang ating patalastas. Importante yung patalastas na nag-showcase ng ating resettlement housing projects. Tandaan po natin ang ating resettlement housing projects ay atin pong itinataguyod dito ho sa mainland, sa Maguindanao, sa Lanao del Sur, sa Special Geographic Area. Na yun ay tinatawag ng SGADA. Special Geographic Area Development Administration. Ayan, thank you so much. And sa ating island provinces, sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Tayo po ay naka-award ng ating housing units. Ang nauna ho ay sa probinsya ng Basilan. Ayan, at yan po ay ginanap sa Maluso at pumangalawa dyan ay sa bayan ng Lungsod ng Lamitan. Sa Basilan pa rin at sumunod naman sa Barangay Buricain. Sa Piggawayan, isa ho sa mga barangay, 63 barangays under our Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nauna pala yung Buricain bago yung Lamitan, 'di ba? It was on June 20, 2023 and Lamitan was on That's right. June 22 na ko nakakaalala. Imagine mong ICS natin sa 20 nandun pa sa Buricain, 21 lumipad, 22 nandun sa Basilan. Yeah, that's right. Okay. Buti na lang malakas pa mga pangangatawan ng ating mga kabalay at kinakaya pa ito mga ganito mga trabaho. Mashallah. Okay, at yan ho ay para sa ating paglilingkod. Taos puso ang paglilingkod sa ating mga kliyente at yan ay ang ating kababayang Bangsamoro. At this point, tayo ay dumako na sa ating IPH without ano nga ba itong IPH na ito? Ano ba ang trivia ang gustong iparating ng ating kabalay na si Ria ngayong araw na ito? Ria, please take the floor. Bago po tayo dumako sa ating IPH, paalala po namin na sa dulo ng bawat programa meron po tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa mga kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. At kapag kayo ay first time winner, ipadala po ang inyong pangalan, edad, address, trabaho at SIM network. Kung wala kayong trabaho, sabihin nyo lang unemployed. We don't judge. Yeah, that's right. Of course. Easy. Okay. And with that, ang ating IPH sa araw na ito ay tungkol, medyo connected sa ating topic, ay tungkol sa Ministry of Social Services and Development. Shout out sa chairperson ng ating topic sa araw na ito, Social Development Committee. Fun fact, ang BPDA ay co-chairperson ng lahat ng sectoral committees. That's right. So, although hindi MSSD ang guest natin ngayon, just as much ang BPDA na pwedeng pag-usapan ang ating mga sectoral committees. Actually, lahat ng sectoral committees ay pwedeng. Pwede nila actually. pero para magpahinga naman sila, para hindi sila laging every week. Yeah, that's right. Correct. Makahinga naman sila. Kaya nag-invite tayo ng mga kasama nilang chairperson. Correct. And with that, ang kasamang chairperson ng BPDA sa Social Development Committee ay ang Ministry of Social Services and Development. Ang ahensyang inatasang magbigay ng balanse at tumutugon sa kapakanang panlipunan kung saan ang mga karapatan, pangangailangan at interes ng lahat ng mamamayan sa loob ng nasasakupan nito na may espesyal na pagtutok sa mga marginalized na vulnerable na sektor kabilang ang kababahihan, bata, senior citizens, differently abled persons, indigenous cultural communities, internally displaced persons, at ang mga katulad na kinalalagyan sa pamamagitan ng pagkakatulad ay pinoprotektahan at tinutugunan. Tinutugunan, yes. Tinutugunan sa lahat ng oras, lalo na sa panahon ng pagkakaroon ng krisis, natural man o dulot ng tao, na nakakaapekto sa kanilang kagalingan at kanilang pakikilahok sa mga gawain sa komunidad. So, mapansin ninyo, ang medyo close ito sa MHSD na mandated na mga beneficiaries, kasi yung mga binibigyan namin ng libreng pabahay would be lahat ng mga nangangailangan, the poorest of the poor, mga IDPs, mga biktima ng sakuna, ng natural man o dulot ng tao, mga indigenous cultural community. I believe Basilan and Sulu awarded for internally displaced. Yung isa is mga biktima ng apoy.
Ayan, that's right. ng Fire sunog, victims. Fire victims. At Nung yung isa nagkasunog. is indigenous peoples. And the rest are, victims of calamities. Yes. So, sa medyo connected ang mga pagpili natin ng beneficiaries ng ganun. And after nilang ma-receive yung mga pabahay, itong mga poorest of the poor, the neediest of the needy ng mga pabahay, meron tayong tinatawag na community support services That's na right. ibibigay sa kanila na medyo tugma sa services na ginagawa ng MSSD. Except, ang sa atin sa MHSD, mas focus sa pag-adapt nila sa mga sa bagong komunidad. Kasi nagbago ang mga kapitbahay nila, nagbago yung lugar nila. So, bigyan sila ng panahon para establish ng lugar nila. So, mga trabaho, kung ano man ang mga hobbies nila or paano sila mag-settle sa lugar na iyon. And yun po ang ating IPH sa araw na ito. Paalala po ang ating segmentong KKK. Padala lamang ang tamang sagot sa aming katanungan sa numerong 0955-799-4778. Okay, thank you so much, Kabalay na Ria, sa ating trivia under our IPH without ngayong araw na ito sa ating 126 episodes. So that's it for the mandate ng MSSD na palagi ho napagkakamalan kapag kayo po ay sumakay ng motor dyan po sa may kanto ng Barmgate. Manong, doon po kami sa MHSD. Mag-ingat lamang sapagkat baka pag gising mo kung makatulog ka, doon ka na sa baba ng napunta. Dahil, shoutout sa lahat ng packages ng MHSD na doon napunta sa MSSD. Okay. Isang letra lang po pinagkaiba naman, no? H sa atin, S doon sa kabila. Pero lahat ng ating mga mandato ay para sa kabutihan ng ating kapwa Bangsamoro. Okay. So at this point, let us now proceed from IPH to HSF. Ano ba ang yung mga tips, Kabalay na Hamsari, ngayong araw na ito for the benefit of our listeners and viewers para ho mas healthy living or safe yung ating mga kababayan. Kabalay na Hamsari? Maraming salamat po, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First ngayong episode, ating pong pag-uusapan ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week ngayong araw. Ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week ay ginaganap sa isa sa mga linggo ng Hulyo kung saan taunang pagdiriwang sa pambansang pamahalahan na pinangunguna ng National Commission Concerning Disabled Person or NCCDP sa pamamagitan ng Proclamation number 1870. Ano nga bang disability, Ma'am Salit Kabalay na Ri? Ang disability ay anumang kondisyon sa katawan or pag-isip or kapinsalaan ng isang tao na nagpapahirap sa taong may pangangailangan na gawin ang ilang particular na aktibidad o kanilang mga limitasyon sa mga aktibidad na pwede nilang gawin at makikipag-ugnayan sa mundo ng kanilang paligid or kanilang ginagalawan. Maraming uri ng kapansanan na nakakaapekto sa isang tao tulad isa na rito ang mga vision, paggalaw or hindi normal na paggalaw, pag-iisip, pag-aalala o pag-overthink sa mga bagay-bagay, pag-aaral or pagka-apekto sa kanilang pagkatuto or yung mabagal na pagkatuto, pakikipag-usap mag-isa, pandinig, kalusugan pangkaisipan at social relationship. Yan po yung mga sakit or pwede nating ma-identify na disabilities. Isang tao ay may disability po, Ma'am Sally. At may tatlong dimensyon ng kapansanan. Una, ang kapansanan sa struktura or katawan or paggana ng pag-iisip ng isang tao. Ang halimbawa dito ay ang mga kapansanan ay kinabibilangan ng pagkawala ng isang paa, pagkawala ng pandinig or paningin, pagkawala ng memorya. At ang pangalawa po ay kabilang sa mga limitasyon sa aktibidad, ang kahirapan sa pagtingin, pandinig, paglalakad, paglutas ng isang problema. Isa rin pala yun. Yes po, Ma'am Sari. At ang pangatlo po is ang paghigpit sa pakikilahok sa mga normal na pang-araw-araw na aktibidad tulad ng pagtatrabaho, pagsali sa mga aktibidad na panlipunan at libangan, at pagkuha ng pangangalagang pangkalusugan at serbisyong pang-iwas, Ma'am Sally. At ang mga kapansanan ay maaaring nauugnay sa mga kondisyong naroroon sa kapanganakan at maaaring makaapekto sa function ng hinaharap, kabilang na ditong pangunawa or memorya, pagkatuto at pangunawa, paningin, pandinig, pag-uugali at iba pang bahagi. Ang kondisyon ay maaaring disorder or nagmula sa single genes,
mga kondisyon ng chromosomes, halimbawa yung mga ating mga kapatid na Down syndrome, ang resulta ng pagkakalantad ng isang ng ina sa panahon ng pagbubuntis Yun. sa mga infection tulad ng alcohol or Importante yung mga yan. sigarilyo po, Ma'am Sally. Sobrang nakaka-apekto po yan kapag ikaw ay nagbubuntis o nagdadalang tao. Dapat po tayong magdoble ingat dahil yung kapakanan o yung kalusugan ng ating mga anak ang nakasalalay sa inaharap po. That's At right. naugnay ang mga kondisyon sa pag-unlad na nakita sa panahon ng pagkabata, halimbawa yung mga ating mga autism spectrum disorder, hyperactivity disorder, ADHD. May mga kaugnayan din po ito sa isang pinsala tulad or halimbawa ng traumatic brain injury or spinal cord injury na hindi na-develop, na fully develop during ng pagbubuntis ng isang ina. At naugnay din ito sa isang matagal na kondisyon. Ito yung pinaka masakit, Ma'am Sally, yung parang long-term disability po na nakukuha sa genes or chromosomes na sa ating mga ina or sa ating mga ninuno. Maaaring magdulot ng kapansanan gaya ng pagkawala ng paningin, pinsala, or diabetes po nating namamana sa during the pagbubuntis po. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First. Your best health is your greatest wealth. Ating pong ipagpapatuloy ang topikong ito para sa ating mga susunod na episodyo. Yes. Thank you so much, Kabalay na Hamsari, sa iyong napaka-beneficial na tips and information para ho sa ating HSF ngayong araw na ito. At nabanggit ng ating Kabalay na si Hamsari yung kinakailangan gawin ng isang inang buntis. Yung atin po ang iniinom na vitamins ay hindi lang ho para sa atin, kundi para rin sa ating mga anak, sa ating sinapupunan. Okay? Minsan kasi mapait yung gamot o yung vitamin kaya hindi tinatake, pero yan po ay talagang nakakapag-contribute sa pagiging sa development ng ating anak sa ating sinapupunan. So, importante po yan. Okay? So, thank you so much. And, nalaman natin na disability rin pala yung hindi normal na pagdidesisyon ng isang tao. Yes, Ma'am Sally. And then, hindi po nila makontrol yung kanilang mga gustong gawin or that's right. nalilimitaan sila. So we have to acknowledge that and we have to work on it para ma-improve yung ating pagdedesisyon at ating paggawa ng mga bagay-bagay. At this point, tayo dumako na sa ating MHS Discusses. Ngayong araw ho na ito, ang ating topic, kagaya nga ho na nabanggit ng ating kabalay ni si Ria kanina, ay regarding this Social Development Committee. Yung SDC. Nako, SDC. Parang may SDCOM. SDCOM pala ang tawag rito. Nako, naihalitulad natin sa isa ho sa mga importanteng supervisory training na dapat hong magkaroon ng bawat supervisor para maging mas epektibo for the attainment of the goal. Hindi po yung topic natin ngayon. Let me correct, SDCOM ang topic natin ngayong araw na ito, at ang ating guest speaker or guest speakers ay kasama na ho natin ngayon. Kasama pa rin natin para sa detalye ng ating topic ngayon. Kabalay na rin, sino nga ba yung ating mga guest ngayon? Ma-introduce ko yung isa, pero yung baka ka pwede si Ma'am Kay nang mag-introduce kanya. So, ang isa sa mga guest speakers natin ay ang Planning Officer 3 ng Social Planning Division of the Bangsamoro Planning and Development Authority, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Welcome, Planning Officer 3, Sharifa Aini M. Batayo. Welcome, ma'am. And ang kasama niya po, Planning Officer 1 of the same division ng BPDA, Kairon A. Sura. Ayan. Ang kanyang kasama ho at kasama rin ho natin sa pagtataguyod ng ilan ho mga proyekto sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay, ang inyong pagbati muli sa ating mga subscribers, please. Hello, assalamualaikum again. Kumisalam. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood via live stream at sa mga ating po tagapakinig sa radyo. Yes, mashallah. So, gorgeous ladies ang ating mga kasamahan ngayon sa ating episode at mas pakabuluhan ho ang ating mapag-uusapan with these gorgeous ladies. Sige, hindi ko na ho kayo pahihirapan. Automatic bibigay ko na ang ating paunang katanungan at yan ay, kamusta kayo ngayong araw na ito? Kamusta ang inyong araw ngayong araw? Alhamdulillah, nasa mabuti naman po kaming kalagayan. Kahit na po maulan ay
sinubukan po talaga namin na pumunta dito. Mashallah. Dahil hindi po namin gustong ma-miss ang episode na ito. Yes, I like that. And thank you so much for the effort na makasama natin live. Iba pa rin ho ang live na discussion compared sa mediated dahil ang daming challenges. Okay? At hindi ho medyo, alam mo yun, may mga putol-putol na bahagi dahil hindi maiwasan yung mga technicalities na problema. Okay? So ngayon, para ho malaman ng ating mga taga-pakinig ng ating programa, taga-panood, ano nga ba itong tinatawag na SDCOM? Itong Social Development Committee? Para po sa kaalaman ng lahat, ang Social Development Committee po ay isa sa 5 sektor po na napapailalim po sa highest socio-economic planning council ng ating BARM, ang Bangsamoro Economic Development Council. Yan yung BEDC, no? Yes po. Okay. So, itong SDCOM na ito, ano ba yung mga pangunahing duties at responsibilities ng SDCOM? Kasama po sa tungkulin at responsibilidad ng ating Committee on Social Development ay ang makipag-ugnayan or coordinate implementation, yun pong mga pagpapatupad ng mga polisiya, plano, programa at mga proyekto na may kinalaman sa social sector. Kasama rin po dito ang investment programming, budgeting o paglalaan ng pondo, project development o pagbuo nito at ang preparation ng mga performance reports ng sektor. Kasama din po dito sa ang pag-assist o ang pagtulong sa council, sa konseho na para po magkaroon ng analysis at translation, yun pong ating tinatawag na regional development goals and policies. Okay. At ang magrekomendo magmungkahi ng mga polisiya at programa na mag-aangat sa performance ng social sector. At isa rin po sa mga responsibilidad at duty ng ating council ay ang mag-formulate at mag-monitor ng mga implementation ng policies at programs na ito, no? Hindi naman pwede na binuo lang natin tapos hindi natin in-implement. That's right, Okay. that's right. Tapos, ang huli ay ang pag-endorso at ang pagpanukala ng mga rekomendasyon galing sa local development councils ng mga policies, programs at projects na consistent at supportive po sa ating development goals at priority ng BARM. Napakaganda. Ang pinagagawa itong SDCOM na ito. So from formulation, hindi na po formulation, no? From planning. Kasama na ho ang SDCOM. And of course, kung magplano ka, isagawa mo ang iyong plano and then i-monitor dapat yung pagsasagawa ng ating mga projects and programs. Monitoring and evaluation. That's right. Importante po yung monitoring and evaluation na ito. Bakit? Ano nga bang importansya ng monitoring and evaluation? Importante po ang monitoring at evaluation para po alam natin kung nasaan na tayo simula nang tayo ay magkaroon o maglahad ng plano, magkaroon ng investment para alam po natin na ang allocation ng mga resources ay talaga pong napunta po para sa ating mga constituents at nang malaman din po natin tayo na nagpapatupad ng mga programang ito kung saan po tayo nakagawa ng maganda at kung saan po yung ating uulitin at i-reciprocate para po sa mga future endeavors naman. That's very well said. And aside from mga tamang nagawa natin, yun namang medyo sumablay o medyo hindi tama ay malalaman din natin para sa mga susunod na taon or mga buwan, kaya ho nating itama. No? For the benefit of our beneficiaries ng ating programs. Yung pinaka-importante doon. And nasabi na rin ho ng ating guest speaker ngayon kung ano ba yung pang ginagawa aside from this, minomonitor kapag nagawa na iyon, yung buong proseso, kayo rin na nagre-recommend ng mga further na mga program, no? Under the committee, yung SDCOM. So, ngayon, baka gusto mo ba magdagdag, Kai? May gusto kang idagdag sa mga sinabi? Okay. Sino nga ba ito mga miyembro nitong SDCOM na ito? SDCOM. Okay, so, ang mga miyembro po ng SDCOM, so, nahin ko na po ang ating chair, the Ministry of Social Services and Development. And the co-chair po, kanina po nabagit na rin, PPDA. And then vice chair po si Ministry of Health. Opo. And then si member po si Ministry of Basic, Higher and Technical Education, the MBHT. Si Ministry of Labor and Employment, si MOLE. So, ngayon po, kasama namin si Ministry of Human Settlement and Development. So, isa sila sa member po ng SDCOM. That's right. We also have the Ministry of Indigenous Peoples Affairs. Kaya po,
nakatutok po ang mga programa natin sa ating mga vulnerable at mga IPs po. That's right. Meron po kasama po din po natin si Bangsamoro Darul Ifta, the BDI, si Women Commission, Okay. Youth BWC. Commission, the Cultural BYC. BCPCH, Yeah. and the Sports Commission. At ang mga kasama natin, mga attached agency na galing sa national, we have the National Nutrition Council, the NNC, the POPCOM or the BPDO, and the Bangsamoro Pilgrimage Authority, and yung bago pong membro ng SDCOM, yung OOBC, yung Office for Other Bangsamoro Communities. Parang katabi ng Other opisina namin ito, no? Opo. Tama. Yung sa katabi ng ating office. Nandun yung pilgrimage and then yung OOBC. Oh. Pakiulit nga kayo, yung OOBC, Office of For Other Bangsamoro Communities. Office for Other Bangsamoro Anong other Bangsamoro communities? Marami pa tayo mga komunidad na dapat tutukan, di ba? Sila yung mga ministry na namamahala sa na nakatira outside of BARM jurisdiction. Okay. Zamboanga, Yes. Palawan, Yes. sa mga Bangsamoro. Sila Danau del sa Norte. Baguio, halimbawa na sa Tama, Maynila, kailangan din pong tugunan yung kanilang mga pangangailangan. Yeah. Hindi lamang po yung mga taga-BARM na nakatira sa BARM. That's right, because they're also Bangsamoro, Yes. right? Actually, yung ang ating ministry ngayon, Kabalay na Ria, we also have projects in Davao Oriental. Lanao del Norte as well. Yes, Del Norte and some other areas outside of the Bangsamoro. Dahil andun po yung ating mga kababayang Bangsamoro nakatira. Shoutout sa ating parliament members na nag-head ng mga projects na yun. Correct. Silang namili ng location. That's under our TDIF? TDIF. Yes, Transitional Ano nga, TDIF? Development Impact Fund. Very good. Yun po ang TDIF. Galing po sa mga pondo ng ating Parliament members na nanggaling din ng Office of the Chief course. Minister. That's right. Lahat naman galing sa ating, okay? Technically. Pamahalaan ng BARM, okay? So yun po, nabanggit lahat ng ating mga guest speakers ngayon, yung mga members ng SDCOM at talaga namang kabahagi rin pala tayo rito. Ang MHSD ay kabahagi ng SDCOM, ng DACOM at ng IDCOM. Tama, no? Infrastructure Development Committee. Ayan, mashallah. Eh, nung Nagbangsamoro Week, ang na-participate lang ata natin is DACOM pati Infracom. Actually, meron tayo mga participation sa SDCOM din. Oh. Pero kung sumutotal natin, consolidate, pareho lang kasi ng mga activities. Fair enough. Okay. Participants through and through. Okay. So sa ngayon, dear guests, ngayon ba, ano ba yung mga pinakamagagandang mga aktibidades na natapos ng ating committee? Ano yung mga accomplishments since yung pagkakatatag ng ating SDCOM na maaari nang i-share sa ating mga subscribers? Okay. Simula po nang magawa or mabuo ang Social Development Committee noon pa pong 2019, marami na pong resolusyon na naipasa po natin sa BEDC for Very its good. approval. So, kagaya po nito yung mga resolutions na kung saan na-approve na po ang creation naman po ng mga importanteng subcommittees. For example, RJJWC or the Regional Juvenile Justice and Welfare Committee, ang RSCWC, Regional Subcommittee for the Welfare of Children, Okay. RNC, Regional Nutrition Committee, na ngayon ay alam nating nagse-celebrate ng Nutrition Month. That's right. So, nabuo po sila or nag-gather po sila sa pamamagitan po ng RNC. That's So, right. hindi lamang po NNC ang National gumawa level, ng oh. lahat, kundi nakipagtulungan din po sa kanilang iba't ibang ministry, offices at agencies po ng BARM. That's right. Nabuo na rin po natin ang Bangsamoro Subcommittee on Internal and International Migration and Development at ang ating Bangsamoro Committee on Disability Affairs Okay. at ang Special Committee ng Bangsamoro Gender and Development Special Committee na pinangungunahan naman po ng DWC. Okay. Okay. At ang importante naman pong accomplishment naman ng ating subcommittee ay nagkaroon po ng platform o ng venue para magsama-sama po ang iba't ibang mga ministries ng social sector sa pagbuo po ng ating second Bangsamoro Development Plan. Ayun. Ayun din po sa first. Ng mga pagkakataong po ito, nagsama-sama po tayo at inilahad po natin kung ano-ano yung mga programa at kung ano po yung ating plano sa susunod na 6 na taon. At
pinaka-importante ay alinsunod ito or consistent sa regional goals and objectives, That's right. aligned sa priority agenda and SDGs para po sa next 6 years. That's right. Okay. So, ang mga activities nitong committee na ito at ng subcommittee, no, ay talaga namang aligned sa ating mga goals sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And congratulations! Marami na palang resolutions ang nagawa ng committee. Hindi ko na mabilang yung mga sinabi sa atin ng ating guest speaker, pero maganda yung may kinalaman pala yung Dato Hamsari kanina sa iyong HSF. Merong on disability, di ba? At meron pang panggad at yung ating interesting to, no? Internal and international migration. Is it for internally displaced persons, whether from outside or within? Paki-clarify yung yes. Para po ito sa population demographics. So, importante po na malaman po natin ito dahil halimbawa, kapag may mga sakuna, may mga population po tayo na nadi-displace. Correct. So, yung iba po umaalis. At yun naman pong iba na nagtatrabaho po abroad. So, kapag nalalaman po natin, may impact po kasi siya sa economy. That's right. Kaya po, importante na alam natin kung ano yung nagtutulak, ano yung driving force para po magkaroon ng internal and international migration. So, pwede pong dahil sa job seeking or job hunting. So, yung economic opportunities po nila, importante po na mai-provide natin sa kanila. Para, meron silang other choice, no? Aside from going out of the country, meron pa silang livelihood opportunities dito sa bansaho natin or mismong sa Bangsamoro territory. And aside from that, marami itong mga magagandang sinabi ng ating kasama rito. Yung aside from economic activity, yung driving force, may mga other reasons pa kung bakit nagmamigrate yung ating mga kababayan. Pwede yung conflict. That's right. Yung tinatawag nating rido, maaaring yan din yung dahilan kung bakit umaalis yung ating mga kababayan. Yes, Kabalay Nari? Tungkol dun sa social development plan na nabanggit for the next 3 years, is this encompassed doon sa main Bangsamoro Development Plan na hino-host din ng BPDA or hiwalay po siya na plano na pwedeng i-reference lang din ng BDP? Bangsamoro Development Plan po talaga. Okay, so encompass din siya sa 2023 BDP. to 2028. Okay, there you go. Yung mga hindi na isama sa first, no, na BDP natin, dito na sa ating second BDP. Mga improvement siguro, no? Yung first BDP po is yung 3-year 2020 to 2022. Yes. Then natapos siya nung last year, yung 2022. I got it, yes. Nag-align tayo sa national, yung Philippine Development Plan at 6 years. Okay. Sa term ni President. So, kailangan din gumawa si BARM ng kanilang Regional Development Plan. Okay. Yun po yung 6-year term natin, yung second BDP. So, that's it. Ayun, naipaliwanag mabuti ang ating second BDP. When are you going to start? Have you started the development of this? Not yet. Na-launch na po natin at nasa first year na po tayo ng implementation. Okay. 2023 to 2028. It has been launched and it has started with its implementation ng lahat ng nilalaman itong ating second BDP. May nag-guest tayo from BPDA to discuss this actually. Si Miss Camila De Vera. There she is. Yes. Shout out. Okay. Thank you, so, ma'am. ito na yung mga pagpapatuloy ng mga pinag-usapan doon sa ating first guesting from BPDA ngayong taon. Kabalay na rin, no? At marami pa yata mga naunang guestings ang BPDA. From BPDA, definitely. I think we had Bangsamoro Director General once. Yeah. On virtually, no? Yeah, virtually. Si BDG, Muhajirin Ali. Baka pagalitan ako nito. Okay. So, sige. Aside from this, yung mga subcommittee, yung ating second BDP, may mga examples pa tayo ng ating mga specific na activities na nag-benefit sa ating mga constituents. Can you mention some? Yes. Recently po nung makandak yung Social Development Committee, alam po natin yung ating mga state universities and colleges. For example, sa pamamagitan po ng Social Development Committee, nagkaroon po sila as required ng Department of Budget and Management sa national kasi ang pondo po nila ay galing sa DBM. Okay. So, para po mapondohan yung kanilang 2024 school year budget, para po sa kanilang infrastructure project, kailangan po ng endorsement galing po sa There you go. So, dumaan po ito sa SDCOM. Okay. At na-facilitate. Yes po. MashaAllah. Alhamdulillah. Remember, napaka-importanting sektor ng ating lipunan ng ating edukasyon.
Right? Dahil kasama ho sa ating social development yung ating education. Okay? Na hindi ho nawawala sa atin. At yan ang pinagmumulan ng ating mga karunungan na isinasakatuparan natin. Shoutout sa mga teachers natin na nakikinig ngayon. Okay, at uso ngayon ang graduation posts. Yo! Sa ating Facebook. Congrats sa mga nag-graduate. Nako, newsfeed. At dahil dyan, at ang ating oras ay alas 12 na, tayo ay dumako na ho sa ating, aside from these activities, no? This is centered on the committee's activities, being the co-chair, no? Co-chair ng SDCOM at lahat pa ng other committees ng ating BEDSI. Ano ba ngayon ang latest, no, na mga programa or activities ng BPDA sa mga panahon ngayon? Okay po. So, ngayon, syempre po, napaka-busy po ngayon ng planning. As usual. Kailan ba hindi naging busy? Okay. So, ngayon po, ang ipa-plug na rin po namin ngayon, meron po kaming ginagawa na Bangsamoro Spatial Development Framework. Okay. So, ito po ay 26-year plan, long-term plan po para sa ano yung mga infra projects, paano ba siya, ano yung latag niya. Yun, mahalaga yan. Para hindi magkapatong-patong. Yes, so maiwasan yung mga duplication ng mga project. Correct. Para yung maganda yung pagka-utilize, paggamit ng mga kuan. At sustainable. Yes, may ilagay sa dapat nakalagyan. Yes. Alam natin kung saan ang mga safe na mga lugar na pagtatayuan, halimbawa ng mga schools, correct, that's right, at iba't ibang infra. Para hindi madaling masira at magamit ng matagalan. Okay? So, nagsimula na po yung mga workshop doon. So, lahat ng mga ministries na may mga infra projects po ay naimbitahan para maibigay, mailatag, yung mga programa nila. Ay, kasama po si MHSD. Since may mga program po tayo sa mga housing. Correct. Okay, so maliban po doon is yung aming Bangsamoro Ecological Profile or the BEP. So ito yung mga listahan ng mga data or parang ito yung data source na pag tinanong kami si BPDA or kahit sino pwede itong maging reference or balikan natin or maging basihan kung tayo ay gumagawa ng plano or mga desisyon. Tama. And then, meron po din po kaming policy research agenda or the BDPRA. Okay. So, ito po ay kasama ng BDP, ang second BDP, attached document po niya. So, dito po makikita ano yung mga priority ng mga pulisiya sa within 6 years po. That's right. So, doon po natin makikita. And then, ngayon po, ang bagong inisyatibo ng BPDA is yung knowledge portal or dashboard po. So, parang BARM in numbers. So, pag makita ilan na ba yung rural health unit sa BARM. So, makikita natin sa mapa ano yung mga data doon. Is this a website? Napakaganda. Is this, ano siya? Ongoing pa po. Okay. So, dinidevelop pa yung content itong ating portal. Opo. Mashallah. May dashboard tayo, mga ganun. Okay. It's an IT job, right? For public viewing, hindi lang siya for ministry. Like, lahat. Kahit sino, okay. So, BARM in numbers. Okay. So, pagtingin mo pa lang ganyan, alam mo na yung mga statistics sa bar. MashaAllah. That's a very good initiative. And aside from that, meron pa bang iba mga activities pa? Maganda itong itong research agenda. Pwede makipag-ugnayan dito ang ating policy development, coordination, and regulatory division. Shout out. Yes. Ang sa ating GIF. Yes, ating GIF. Na si Jehan Abdul Karim, ang ating land architect. Landscape architect. Pwede makipag-ugnayan sa inyo para yung mga polisiya rin na priority policies ng MHS, di mapabilang din sa mga dito pong PRA, no? Policy research agenda. Okay? So, yun ba yung mga activities ngayon na ginagawa ng BPDA? Yes, and continuous din po yung Bangsamoro Development Investment Programming po. Yes. So, bukod po doon sa BDIP. plano, dito naman po yung, yung pondo. Paano natin pinopondohan, yun pong ating plan. That's right. Importante yan para walang masayang na mga fund allocation sa mga bawat ministry at agency at offices ng Bangsamoro. Yes, ano pa nga ba? Okay, so that will be it. It's now 12:04 ng tanghali. At okay, ito ho yung pinakaasahan pa natin from our guests. Ano ba ang inyong panghuling mensahe, no? Para sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng ating programa na magbibigay sa kanila ng points of reminiscing char. Okay, ito yung pinag-iiwan natin sa kanila para ho makasama sila sa ating pagdedesisyon
implementasyon at sa katuparan ng ating mga aktibidad. Yes? O baka gusto nyo lang mag-shoutout, okay lang din. Pwede lang. It's okay, yes. Sa ngalan po ng aming Bangsamoro Executive Director General Engineer Muhajirin T. Ali, nagpapaabot po kami ng aming pasasalamat sa lahat po ng tagapakinig at sumusubaybay via live stream sa MHS Delivers. At also po, malugod namin kayong binabati ng Happy 49th Nutrition Month. That's right. Okay. Para po sa kaalaman ng lahat, kami po sa BPDA, sa aming BPDA official page ay meron pong Nutri-Quiz. So, everyday po. I've seen that, Oh, yeah. I've seen that. That's Meron right. po Wala kaming, akong nasagot. 5 winners Oo. everyday para po ng 100 peso load or cash po kung gusto niya sa GCash. Mashallah. Okay. Hamsari. Sana po Okay. sana po isama po lagi natin, lagi po nating suportahan ang mga programa po na katulad nito at iba pang programa po sa BARM. At para po sa karagdagang katanungan, suhestyon o nais pang malaman tungkol po sa BPDA, BEDC at ang kanyang mga social sectors or iba pang mga sector under the BEDC, pwede pong bisitahin ang official page ng BPDA, which That's is right. bpda.bangsamoro.gov.ph. That's right. Lamang po. Maraming Okay. Maraming salamat. Very well said from our guest speakers today ng ating MHS Delivers 126th episode. Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsari. Ang ating topic ngayon has been Social Development Committee. Yung ating SDCOM with our guest, Sharifa Aini Abatayo, the Planning Officer 3 of Social Planning Division, and Ma'am Khairon A. Sura, Planning Officer 1 of the same division. Yes. Masya Allah. At hindi ho pwede magtapos ang ating programa kung hindi ho natin maibigay ang ating KKK. Ano nga ba ang ating mga magic 3 questions ngayong araw na ito, Kabalay na Ri? At ang ating tatlong questions ay mabilis ang pagsyukran muna sa ating nag-chat sa ating live stream. Syukran. At sana mga nag-text sa ating text line, Advance Amon Jadid. And with that, ang ating unang tanong, nabanggit natin na ang chairperson at co-chairperson ng ating Social Development Committee ay ang Ministry of Social Services and Development at ang Bangsamoro Planning and Development Authority. Sino naman ang kanyang vice chair? Nabanggit yun, ako. Anong ministry ang vice chair ng Social Development Committee? Second question. Wait lang. At sa listahan ng mga miyembro na binigay ng ating guest sa araw na ito, magbigay lamang ng isa. Miyembro, hindi vice, hindi chair, hindi co-chair, member. Isa dapat. lang. Ang dami-daming binanggit na members. Exactly. Napakahirap ng question. Sige. And third question, maraming binanggit na plano na gina-craft at gina-implement ngayon ng BPDA at ng Social Development Committee. Magbigay lamang ng isa. Isa lang. Naku, ang daming planong binanggit, no? Yes. As you have said, So many Kabalay plans. na Ria, yes. So many plans. Okay. Alam mo yung pag magplano ka and then after bigay mo sa implementation and then magplano ka ulit ng sunod na kwan. Wala ang katapusan. Planning is a cycle, no? Yeah. Hindi ho natatapos ang pagpaplano. Hanggat meron pang kailangang improvements, meron pang pwedeng may dagdag pa, magpaplano pa rin tayo. Shout out sa At mga yes, planning officers natin. Hindi ho mahirap magplano, ha? Hindi madali. Wait lang. Mag-react na sana yung guest na. Hindi madaling magplano. Nako, sabi nga nila planning officers are the brains of every agency or every office or every ministry. Kaya talagaan ho natin ang ating mga planning officers. Ayan. And Ria, how are they going to answer your questions? Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Fun fact, hindi nyo kailangan sagutan lahat. Kahit isang tamang sagot lang posibleng makapanalo sa inyo ng 100 peso load. Muli, ang ating mga tanong, sino ang vice chair ng SDCOM? Magbigay ng isang miyembro ng SDCOM at magbigay ng isang plano na kinakraft o iniimplementa ng BPDA o ng SDCOM. Ayan, napakadali. Okay. At tandaan po natin, kailangan niyo pong maunang mag-text. Yan po ang magpapanalo sa inyo. Dahil kapag nahuli kayo, naging pang-anim na, hindi na kayo pasok sa ating winners. So, kailangan mabilis kayo mag-text at mag-send ng inyong mga message. Thank you so much, Kabalay na Ria, para sa ating KKK. Ang huling segment ng ating programang MHS Delivers. This has been our 126th episode ng ating programa at kailangan na ho nating magpaalam ngayong araw na ito dahil 12:10 na po ng tanghali ngayong July 13, 2023 and the 25th of Julhijjah 1444. Kailan ba ang ating New Year, Kabalay na Ri?
the 19th. Yeah, on the 19th of this month. Wednesday. Okay, sige. At yan, Wednesday and Thursday. Wednesday. Tapos ngayon? Wala pa rin ako. Kita-kits Thursday. Oh my gulay. Okay, sige. At dahil dyan, tayo po ay magpapaalam na dahil nakatingin sa akin si Kuya. Lumabas tayo ng 10 minuto ngayong araw na ito sa ngalan ho ng ating butihin, napaka-supportive na minister ng MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara. Kaakibat ho sa ngalan ng kanyang mga partners for the development of the Bangsamoro. Nandiyan po ang ating Deputy Minister Aldin Asiri at ang ating ever coolest Director General Ismail Ibrahim, ang ating service directors and division and section chiefs at lahat ng bumubuo ng ating ministry, the Ministry of Human Settlements and Development. Kami po ay nagpapaalam na sa ating mga episode natin ngayon at syempre huwag kalimutan sa ngalan ng ating mga kabalay rito na sina. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joeria Bintamran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Sari Pala, at sa ating kasamaan sa technical side ng ICS, Sir Datonoaz A. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, at the technical side from DXMS, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode namin ngayong araw. Yes, mashallah. At nais ating banggitin yung mga pangalan lamang ng ating mga nag-comment bago tayo magpaalam, no? Nuria Gampung Muhammad, Khalil Ara Askali, April Joyce Angas, Norman Musa Alamada. We also have Sami Ibrahim. See you mamaya inshallah. Abdul Hamid Alawi Jr. watching from a rainy distance. And sa lahat po na nag-text kay Ria dyan. Sir Roger Berzuela, at sa listahan ng mga nagbigay na ng kanilang sagot. Ang bibilis. Good luck. Automatic. Sana ho kayo na ang winners. At syempre, ito po ang inyong lingkod, Salembay Abdullah na lagi pong nagpapaalala sa atin na ang lahat ng ating gawain should be guided ng ating mga hashtags. At yan po ay Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. And hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na sa ating 126 episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.